The health department reported that our supply of pentavalent vaccine against pertussis is already depleting. As of March 25, we only have 64,000 doses left. And we have to wait, Diego, no, until June to receive 3 million doses. To further discuss this matter, we have infectious disease expert Dr. Ronchine Solante with us. So what should parents do to protect their kids po from pertussis while we're waiting for more vaccines against pertussis? Well, unang-una, Angela, no? I think there are still available vaccines, Yes. no? Kailangan talaga i-expose all means na pupunta doon sa mga health center para babakunahan ang mga bata, no? Otherwise, mahirap pag maghintay ka ng mga bakuna tapos you are exposed, especially sa mga bata ngayon. Mainit kasi ngayon, kaya nakikita natin yung mga parents, dinadala din nila yung mga bata papunta sa mall, papunta sa labas, Right. no? But I think the more important part there is, as much as possible, wag muna nating i-expose ang mga bata sa labas dahil napakataas ng hawaan nga. In fact, hindi lang pertussis, no? Ibang other, Iba pa. or the other respiratory tract infections, influenza, pneumonia, and perhaps also tingnan din natin yung mga adult na may mga sintomas because most of the time, Angela, sila yung nagdadala ng infection doon sa family at itong mga bata na mababa ang immune system, hindi pa nabakunahan, sila din yung mga highly vulnerable. Oh, Doc, idugtong ko lang to kasi sabi nga ni Doc, meron pa naman mga bakuna. To be exact, meron pong 64,000 doses, no, na available against nga po dito sa pertussis, ang vaccine na available, no. So, how can the government po properly distribute this to make sure na wala nga pong magkakaroon talaga ng hawaan doon sa mga areas ngayon na nag-declare po ng state of calamity due to pertussis? Actually, ang ginagawa nila ngayon is talagang house to house na ang bakunahan at tinitingnan nila itong mga areas, no, or yung mga city na nagde-declare ng mataas ng mga kaso dahil ito yung dapat ang i-prioritize ngayon dahil unang-una ang isang important factor kung mataas ang kaso sa isang syudad na nag-declare ng outbreak or state of calamity, that means there is also ongoing community transmission. So dapat ito yung unahin at dapat extensive ang pangampanya kasi ang nangyari kasi pa rin dito, no, may mga parents pa rin na talagang may hesitancy to bring their children to the health center. At una ko lang sabihin dito, Angela, no, isa din sa mga observation based sa Department of Health na yung may mga bata na nag-severe na mga pertussis, kadalasan dito delayed na silang dinadala sa mga health center or sa mga hospital, no. So I think we need to inform the parents, the mother. Pag merong ubo na yan, 3 days, 4 days, dalhin nyo sa health center, dalhin nyo sa hospital para lang masuri at makita kagad. Kasi ang pertussis is also treatable with an antibiotic. May antibiotic na katapat yan na pwedeng ma-shorten yung mga sintomas at hindi pupunta doon sa severe form of pertussis. Yes, Doc, I'd like to ask, no, kasi initial numbers were pointing that nagsa-start na po mag-plateau ang pagtaas ng mga kaso ng pertussis. But apparently, some numbers also indicate na mayroon resurgence or may tumataas pa rin ang bilang na mga nagkaka-pertussis. Ano po ang mga factors behind this, Doc? Well, unang-una, yung reporting kasi niyan, Diego, no, depende talaga yan sa local government. Magpapadala sila ng specimen sa RITM, i-confirm kung pertussis or suspect na pertussis. So, for me, ang yung sinasabi nilang plateau, baka temporary plateau lang yan dahil yung mga specimens na tinitest, baka hindi pa dumating yung mga result, no? But I think ang nangyayari pa rin ngayon, meron pa rin community transmission at I don't think hindi tayo dapat kumpiyansa sa mga ganitong pag sinasabing plateau. Mas lalo nating i-extend natin yung kampanya natin na dalhin pa rin sa mga health center ang mga bata kasi I don't know how long it will last. Ang target talaga natin ito, 95% of the less than 1 year old dapat mabakunahan ng mga ganitong klaseng bakuna, like yung pentavalent vaccine. Yes, Doc, I'd like to clarify lang. No? A lot of parents kasi, pag nakakausap mo, parang dinidismiss lang ang pertussis as just a regular cough. No? My question is now, is pertussis lethal if untreated? And if so, sino po ang mga prone na pwedeng possibly na ang worst case scenario na mamatay
sino ang sector in society ang prone to the most lethal outcome of pertussis? Yes, very important question, Diego, no? Now, number one, who are the most vulnerable, as you mentioned, no? These are the 1-year-old and below. In fact, doon sa data ng Department of Health, most of those who died are less than 6 months old. So, ibig sabihin, it is lethal, it is highly virulent among the less than 1-year-old. Pero doon sa may mga edad na, may mga medyo adolescent na, hindi siya ganun ka-lethal. So, priority dapat itong mga less than 6 years old or sabihin na lang natin, less than 6 months old or less than 1-year-old, ito yung magiging lethal because of their age na Okay. bata pa sila, and most of the time the death is really related with complications like respiratory failure or sepsis. How about talk yung mga may comorbidities? Is it also dangerous po sa kanila? Yes, especially sa mga matanda na may mga comorbidities, no? Extremes kasi yan eh. Yung masyadong bata at masyadong matanda, that can also be severe in this adult. Pero mas grabe talaga ang impact ngayon dito sa mga bata kumpara doon sa adult. Okay. With the increasing cases nga po ng pertussis here in the Philippines, do you recommend na mag-mandatory wearing of face mask na naman? Or okay lang na basta i-observe lang yung health protocols within the area kung saan mataas ang cases? Well, ang sabi ko dito, Angela, no, it should be mandatory wearing of face mask among adults who have children at home. Okay. Ayun. Kung baga, importante yun, no? Bakit tayo mag-mandatory? Kasi meron kang vulnerable population sa bahay mo. So, lahat ng mga pamilya, kung merong mga bata, less than 1-year-old, less than 2-year-old, dapat mandatory face mask habang nandun sila sa mga, or may expose sila doon, or kahalubilo nila itong mga bata. Huwag nyo munang halikan, huwag nyo munang baby yan, especially for those adult na nagtatrabaho na hindi nila alam, baka they are carrying the bacteria at mahawa doon sa mga batang wala pang mga bakuna. Yun na nga po. I'd like to, with regard to that, no, baka you're carrying it tapos mahawa mo. Sorry Yun I'd like to ask lang, Doc, is it possible na, kunyari, I get pertussis, tapos wala akong symptoms pero iuwi ko yung sakit? Yes, Diego. Kasama yan sa mga cycle of transmission. Yung mga symptoms, no, ng mga adult, tapos umuwi sa bahay, magtatakan ang mother, bakit nagka-pertussis yung anak? Hindi naman lumalabas. So, most likely, from the person na lumalabas, na exposed, and at the same time, doesn't have the typical manifestation. Pero siguro may mga sipon-sipon lang yan, yung parang akala nila, parang ordinary flu lang na binabaliwala nila, but most of the time, talagang meron niyang mga very, very mild symptoms kasi may mga edad na yan or may mga at least mga immunocompetent ang tawag namin yan, no? Na hindi ganun ka baba ang resistensya. At saka, Doc, di ba, even the ones who are vaccinated already, they can still pass the illness or the virus kahit na sila ay vaccinated na? Yes, they can still have the symptoms, no? But unlikely for them to transmit na dahil mababa na yung bacterial load sa katawan nila because they have already the antibody na nakuha doon sa bakuna. Kumpara doon sa mga adult na walang mga bakuna and then they have the symptoms. Lessen na lang yung symptoms nila. But reminders na lang po ulit tayo, Doc Rodgin, ano po yung dapat gawin kapag nagka-pertussis po yung anak nila, and how can we prevent po a death of an infant with pertussis? Yes, napaka-importante niyan, Angela, no? So for those mothers na may mga symptomatic, no? Ubo, sipon, or yung pag umubo, may halakhak, may tunog, no? Huwag niyong patagalin within 2 to 3 days. Kung meron ganung mga sintomas, dalhin niyo na sa health center because time is of the essence. Early antibiotic treatment can revert the complications, and doon sa mga wala pang bakuna, napaka-importante na dalhin niyo doon sa health center para bakunahan. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you so much, infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante.